Ay, magandang araw po, Ginoong Zhang. Ako po ang inyong tinawag na driver. Nandito na po ako, sa inyong tinukoy na lugar. Nasaan na po kayo? Saan ko po kayo hihintayin? Sige, 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 sige. Mrs. Bakit ka nandito? San Linlin. Gumastos ako ng 40,000 para pakasalan ka. Alauna ng madaling araw. Nandito pa rin ako bilang driver. Nakikipag-date ka sa likod ko. Hindi ka pa rin tapat. Ako. Ye Chen. Nanay. Bakit ka nandito? Si Linlin. Walang mas magandang araw, dahil nagkita tayo ngayon, bakit hindi natin pag-usapan ngayon? Naiintindihan ko. Hindi ikaw ang nakikipag-date, ikaw ang tumutulong sa kanya na makipag-date. Dati, si Linlin ay hindi pa mature. Mapilit siyang magpakasal, sa iyo na walang bahay. Kami bilang mga magulang, walang magawa kundi, pinapanood siyang tumalon sa apoy. Haha, buti na lang at naisip ni Linlin. Ang pera ang tunay na kapangyarihan. Maging matalino ka, bukas, pumunta ka kay Linlin, at makipaghiwalay ka sa akin. Hiwalayan, mabuti na lang naghiwalay. Oh, tama, tingnan mo. Itong disenyo. Pamilyar ba sa'yo? Nahihiya si Linlin magsalita. Ang masamang tao na ito, ako na lang ang gagawa. Oo nga pala, katulad nitong estilo, bumili ako ng 3. Isa para sa'yo, isa, para gamitin mo sa trabaho sa araw, at isa pa, gamitin mo ito kapag nagdadrive ka sa gabi, may isa pa. Para sa'yo ito. Ha ha ha. Ye Chen. Maghiwalay na tayo. Nakakainis. Binabati kita, host, ikinakabit ang pinakamalakas na sistema ng pag-aliw. Sistema. Host ng pag-aliw, kumuha ng negatibong emosyon ng iba, at ipalit sa pera, mga kasanayan, mga regalo ng surpresa, at iba pang gantimpala. Gamitin ang matabil na dila para magtagumpay, at maging pinakamayaman. Sige sige sige, susunod. Panoorin nyo kung paano ko kayo tatalunin gamit ang sistema. Ye Chen. Ngayon dapat mag-isip ka na ng 3 beses. Aling son, ano ba ito? Nagpapakasal ka ng anak na babae. Hindi ba ito parang katulong ba? Tapat na negosyo, ibinibenta mo ang anak mong babae, na parang second hand na damit. Congratulations sa host, nakakuha ka ng 100 puntos ng negatibong emosyon mula kay Sunlan. 100 puntos ng negatibong emosyon. Pwede itong ipalit ng 10 milyon. 1,000 puntos ay pwedeng ipalit ng 1 bilyon. Kailangan ko, namang asar pa ng kaunti, para makakuha ng mas marami, na negatibong emosyon, para ipalit sa mas maraming pera at gamit. Ang anak kong babae, bulag talaga siya, nagustuhan ka, hindi ka man lang tumingin sa salamin. Sa ugali mong yan, paano ka magiging karapat-dapat sa anak ko? Huwag mong sabihing 3 buwan, kahit 1 araw lang, swerte ka na sa mga ninuno mo, nagdasal ka pa ng taimtim para magkatotoo yan, magpasalamat ka na lang. 1 araw, 400,000, Ate Son, ang laki ng hiling mo. Ang laki ng hiling mo, ginto ba ang anak mo? Kung ibabalik, hindi naman siya ganoon kahalaga. Noong kinuha namin ang lisensya, sadyang nagpunta ang mga magulang ko mula sa probinsya. Pero kayo, sa buong oras, hindi ninyo sila pinakitaan ng maganda. Kawawa naman ang mga magulang ko. Pinagtiisan nila para sa akin. Sinabihan akong huwag magalit kay Sunlan. Gusto ko lang malaman, sino ang matalinong tao, natatanggap sa anak mong ganito. Binabati kita, host, nakakuha ka mula kay Sunlan ng 1,000 puntos ng negatibong emosyon. Binabati kita, host, nakakuha ka mula kay Xiaoming ng 500 puntos. Ye Chen, tumahimik ka. Dati kahit anong sabihin ko, kahit anong mura ko, si Ye Chen ay tahimik lang. Ngayon naglalakas loob na siyang sumagot sa akin, at ang sakit pa ng mga salita niya. Ye Chen, sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Kita mo ba ito, siya si Xiaoming. Ang panganay na anak ng pamilya Xiao, doktor na nag-aral sa ibang bansa, mula sa kilalang pamilya, may bahay at kotse, kasama ang anak kong si Linlin. Talagang para silang itinadhana. Ikaw, bukod sa pagiging madaldal, ano pa ba ang kaya mong gawin? Akala ko itong cute na ito ay tagapagtanggol, isang pagong. Bagay ang pagong sa cute na bata,
Perpektong kombinasyon, dagdag pa ang nanay mo. Tatlong magkakapatid na seafood. Pagong na nagkakatugma. Anong sinasabi mo? Ikaw na batang pasaway. Binabati kita, host, nakakuha ka mula kay Xiaoming, ng 1,000 puntos ng negatibong emosyon mula kay Sunlan. Sabi ni Ye Chen, tama na ba? Ano ang silbi ng pagsasabi ng ganito karami? Hindi na kita mahal. Hindi mo ba ako kayang pakawalan? Si Ye Chen, matangkad at gwapo. Sa simula, nagustuhan ko siya. Pero ngayon, iniisip ko, ang mga babae, kahit sino pa ang mapang-asawa, ang mahalaga ay mayaman. Noong una, hindi pumayag si Sunlan. Sa kasal namin ni Sun Linlin, si Sun Linlin ang lumuhod at nagmakaawa. Minsan ay umakyat pa siya sa bintana at nagbantang tatalon. Sa wakas, napilitang sumuko si Sunlan. Noong panahong iyon, naisip ko, si Sun Linlin ay nagmahal sa akin ng ganito, kaya hindi ko siya maaaring biguin. Ngunit sino ang mag-aakala, na sa loob lamang ng 3 buwan? Siya ay magiging taksil. Nakakatawa talaga ang mga tao. Magdi-divorce tayo, di ba? Magdi-divorce. Agad-agad magdi-divorce. Bukas ng umaga, pagbukas ng opisina ng Civil Registry, magdi-divorce tayo. Pero Linlin Son, sasabihin ko sa'yo, hindi ikaw ang aalis sa akin. Ako ang ayaw sa'yo. Iniwan na kita. Sino ka ba? Binabati kita. Nakakuha ka mula kay Sun Linlin ng 1,000 puntos ng negatibong damdamin. Ye Chen, ikaw pa ba ay isang lalaki? Paano mo nasabi yan kay Linlin? Sobrang nakakadismaya. Isa ba akong lalaki? Alam na alam ng anak mo. Binabati kita, host, nakakuha ka ng 1,000 puntos ng negatibong emosyon mula kay Sunlan. Ang galing mo, Ye Chen. Huwag kang masyadong mayabang, kahit ano pang sabihin mo. Hanggang salita ka lang. Walang pera ay walang pera. Nagpapanggap ka lang na mayaman. Linlin, bukas, makipag-divorce ka na sa kanya. Mga kasama, huwag kayong mag-away dito. Tayo na, sandali. Sinasabi mong wala akong pera. Ipapakita ko sa inyo kung paano gumastos ng walang humpay. Ang pinakamahal na sosyal na babae dito. Magkano ang isang gabi? Ginoo, kami ay isang lehitimong lugar. Gusto mo magdagdag ng bayad? Isang gabi, 10,000. Paano? Gusto mo pang gumastos ng 10,000 para ipahiya kami? Patunayan na may pera ka. Bakit ako gagastos ng 10,000? Nasa card na ito. Ang 1,000,000. Hanapan mo ako ng pinakamagandang babae dito para ipagdiwang ang aking kalayaan. Maligayang pagiging single, kung gusto mo. Pwede ka ring sumama. 1,000,000. Paano posible? Saan ka kukuha ng ganitong kalaking pera, Tia? Kung ikaw ay bingi na, pwede kitang ipakilala sa isang veterinaryo para hindi ka mapahiya dito. Binabati kita, host, nakakuha ka mula kay Sunlan ng 1,000 puntos ng negatibong emosyon. Huwag kang magpapaloko sa kanya, lubog siya sa utang. 1,000,000. Nakakatawa talaga. Hindi ganyan ang pagsasalita ng mga mayabang. Ang babaeng ito, huwag kang manggulo dito. Tungkol sa kung may pera ba ang lalaking ito sa kanyang card. Aalamin ko yan. Sige. Dito lang ako maghihintay. Tingnan natin kung paano ka magyayabang, hanggang sa palayasin ka. Kung may pera ka. Noong pinakasalan mo ako, bakit ka nagkunwaring mahirap? Kailangan kong magkunwaring mahirap. Kung hindi, paano ko malalaman kung nawala na ang pera ko? Linlin, huwag kang maniwala sa kanya. Imposibleng may pera siya. Kung may pera siya, paano siya maghahanap ng pondo para sa dote, at magdadrive pa ng gabi? Itong 1,000,000, tansya ko. Hindi ito galing sa malinis na paraan. Nakuha niya, di ba? May mga tao na madumi ang kalooban, at iniisip nila na ang iba ay pareho sa kanila, marumi rin. Binabati kita, host, nakakuha ka ng 1,000 puntos ng emosyon mula kay Xiaoming. Hindi pa ako nakikipag-divorce kay Sun Linlin, para maiwasan ang usapan tungkol sa prenup na ari-arian. Huwag mo silang patulan ngayon. Sige na, pagod na ako. Papalampasin ko kayo ngayon. Ngayon, magsasaya na ako. Halika na. Ipakita.
Nakakainis. Ang dalawang social era na ito ay masyadong malakas. Hindi ko na kaya ito. Kung hindi lang ako matibay, halos nawala na ang sarili ko. Sabi ko na nga ba, wala talaga siyang pera. Kung hindi, paano pa? Nakasakay siya sa isang sirang e-bike. Siguradong gumamit siya ng mga hindi ka nais-nais na paraan para makipagtulungan ng club sa kanya. Tama ka. Pagkatapos ng lahat, kanina lang, nakita natin ang waiter, kasama ang dalawang social era. Hindi ko nakita sa card kung may pera ba o wala. Nagpapanggap lang na mayaman. Tingnan natin kung ano gagawin niya. Leland, kailangan mo talagang makipag-divorce bukas. Ye Chen, nasa Civil Affairs Office na ako. Nasaan ka? Dali, lumapit ka rito. Narito na. Katatapos lang ng diborsyo, tingnan mo kung paano ko gagamitin ang sistema laban sa inyo. Ikaw nga, Ye Chen. Kaklase sa kolehiyo, Hikiyang. Isang tao na para sa pera, ang oportunistang umaakyat sa kama ng matandang matabang mayaman. Sabi mo noong nag-aaral ka pa. Maraming babaeng may gusto sa'yo. Bakit pagkatapos ng graduation, ganito ka na, nakasakay ka lang sa sirang motor? Ang hirap naman ng buhay mo, kung nagsisinungaling ka. Huwag mo akong sisihin kung sagutin kita, naipon na negatibong emosyon, palitan ng pera at malaking regalo. Ganito na lang, magtrabaho ka sa kumpanya ko. Sumama ka sa akin, pero may kondisyon. Sa ilalim ko ka magtatrabaho, kailangan sumunod ka, hindi pwede. Kapag tinatrito ka bilang tao, subukan mong magpanggap na parang tao. Pumunta ka pa sa kumpanya mo, inggit ako sa pag-aalaga mo sa balat, napakakapal naman. Ikaw, hindi ko talaga kayang lumapit sa'yo. Hindi lang naman yon ang nakakadiri. Ang pinaka-importante ay, araw-araw mong pinagsisilbihan yung mayamang babae. Paano kung mahawa ka ng kung ano-anong sakit? Hindi ko kaya yon. PWE, PWE, PWE. Ano bang sinasabi mo? Malusog at malakas ang katawan ko. Huwag ka nang magtago, Hikiyang. Alam na namin ang tungkol dyan. Yung video ng steel wool. Ipinadala mo sa mayaman, para mag-apply. Alam na ng lahat. Ano bang alam mo? Ang tawag doon ay pagtitimpi, mayaman. Binabati kita, host, nakakuha ka mula kay Hikiyang, ng 1,000 puntos ng negatibong emosyon. Nakasakay ka sa lumang electric scooter, at nagmamaneho ka pa ng mabilis. Isang apak ko lang sa gas, hindi mo na makikita ang ilaw sa likod ng kotse ko. Nandito ka na naman sakay ng maliit mong sirang e-bike, hindi ka ba nahihiya? Hindi naman ako nagnanakaw o nang-aagaw. Pinagtrabahuhan ko to, bakit ako mahihiya? Hindi tulad ng iba dyan. Benta dito, benta doon, walang kahihiyan. Nakakuha ng 1,000 puntos ng emosyon mula kay Son Linlin. Huwag makipag-usap sa kanya, siya ay mahirap. Tara na, bilisan natin. Ang diborsyo ang mahalaga. Miss, saan po pwedeng kumuha ng sertipiko ng diborsyo? Kayo. Kayo ay mali. Ang parehong kasarian ay hindi maaaring kumuha ng sertipiko ng kasal. Paano ang diborsyo? Hindi tayo. Ako at siya. Nakakagulat ba? Nakakita ka na ba ng mama's boy? Nakakita ka na ba ng mama's girl? Sino ang sinasabi mong mama's girl? Sa diborsyo, kasama pa ang nanay. Hindi ba siya mama's girl? Talagang bulag. Hindi marunong magsalita. Kayo'y kasal pa lang ng wala pang 3 buwan. Maghihiwalay na kayo. Nakahanap na ng mayaman ang anak nila. Hindi na niya gusto ang isang mahirap na tulad ko. Ganito na ang nangyari. Gusto ko lang bigyan ng anak kong babae ng mas magandang kinabukasan. Ang ina na ito na nagtutulak sa anak na maging taksil. Ngayon ko lang narinig ito. Kung ganito ang pamilya ko. Matagal na akong naghanap ng matataguan. Mali ang sinabi mo dyan. Ang taba ni Aling Son. Kaya ba niyang pumasok sa siwang ng lupa? Ikaw na mahirap. Binabati kita, nakakuha ka ng 1,000 puntos ng damdamin mula kay Sonlan. Pupunitin ko ang bibig mo, nanay. Huwag mo siyang kausapin. May mas mahalaga pa tayong gagawin. Oo, mahalaga ang diborsyo. Bilisan mo. Kung hindi, ireklamo kita.
Makakahanap ka ng mas mabuti. Internet sa China. Salamat sa'yo. Paalala sa host ng 2 puso. Ikaw ay nakabind sa pinakamalakas na sistema ng pang-aasar. Ikaw ay nakatali sa pinakamalakas na sistema ng aliw. Ikaw ay nakatali sa pinakamalakas na sistema ng aliw. 2 puso magkasama. 2 puso magkasama. Ang sistemang ito ay naniniwala na kahit sino ay dapat magkasama ang 2 puso. 2 puso magkasama. Yan ang tunay na hari. 2 puso magkasama. Napakaganda. Simula ngayon. Kaya kung makipagsagutan kailan. Pero may prinsipyo ako. Hindi ako basta-basta nakikipagsagutan. At hindi rin ako nakikipagsagutan ng sadya. Dilatan mo ang mga mata mo at tingnan ng maigi. Si Young Master Xiao ang nagdala ng Lexus para sunduin ako. Naabot na ng host ang 10,000 puntos ng emosyon. Nakuha ang bagong regalo para sa baguhan. Bubuksan ba? Dahil nandito na ang lahat. Paano natin palalampasin ang pagkakataon na ito? Binubuksan ang bagong regalo para sa baguhan. Binabati ang host sa pagkakaroon ng isang Maybach. Darating ang sasakyan sa loob ng 5 minuto. Maganda. Bukod sa bagong regalo para sa mga baguhan, ang kabuoang negatibong emosyon ng host, sa bawat 10,000 puntos, ay maaaring magbukas ng isang upgrade na regalo. Kailangan kong gamitin ng husto ang aking pagiging matalim na dila, upang makamit agad ang rurok ng aking buhay at matupad ang pangarap na maging pinakamayaman. Sun Linlin, nakakainggit ka, wala kang alam. Isang simpleng sasakyan lang, tuwang-tuwa ka na. Sabi nga nila, ang hindi makaabot, nagsasabing maasim. Ikaw, sa buong buhay mo, magtrabaho ka man ng magtrabaho, hindi mo pa rin mabibili kahit isang sasakyan. Oo nga naman, nagtatrabaho ako ng marangal para kumita ng pera. Ikaw ay kumikita sa pamamagitan ng pagbubukas ng iyong mga binti. Iba ba iyon? Hindi kita matatalo sa kita. Saka, kung magsisikap kami, paano ka pakikita? Ano ang ipinagmamalaki mo bilang isang mahirap? Ngayon, ang pera ang tunay na kapangyarihan. Kung wala kang pera, umalis ka na. Walang kwenta. Ano bang sinasabi mo? Kahit ibenta mo pa anak mo para kumita, hindi mo alam kung ibebenta mo rin ba sarili mo. Kung luluhod ka ngayon at magmamakaawa sa akin, pwede kitang tulungan. Para makita mo kung ano ang tunay na sasakyan. Dumating na ang sasakyan. Wow! Ang ganda ng kotse. Ito ay isang Maybach. Ma, kuhanan mo ako ng litrato. Ipo-post ko ito sa social media. Sige. Ang ganda talaga. Maganda. Hindi ko alam kung ang may-ari ng kotse ay lalaki o babae. Kung kasal na ba, kung hindi pa kasal. Malay mo, baka magustuhan ng anak kong babae. Mister, dinala ko na ang kotse mo. Sa'yo ang kotse na ito. Sa'yo ang kotse na ito. Hindi kailangan ng mga mata. Pwede itong i-donate sa mga hayop na nangangailangan. Ye Chen. Ano? Gusto mo bang maging magkaibigan ulit? Sayang naman. Ikaw at ang nanay mo ay mas masahol pa sa mga hayop. Kung sasabihin kong kayo ay mga hayop, medyo insulto iyon sa mga hayop. Sa mga ganitong cute na hayop, binabati kita. Host, nakuha mo sina Sun Lan at Sun Linlin. 1,000 negatibong emosyonal na puntos. Ye Chen, ano ba talaga ang nangyayari? Sabihin mo sa akin ng malinaw. Hiwalay na tayo. Bakit ko sasabihin sa'yo? Lumayas ka. Ay nako. Halika kayo at tingnan nyo ito. Napakawalang puso mong tao. Kakakumita mo lang ng pera, hiniwalayan mo na ang anak ko. Wala ka man lang ibinigay kahit ni isang kasing, ay nako. Ye Chen, kailangan mo akong bigyan ng paliwanag ngayon. Ay nako, kawawa naman ang anak ko. Gusto niya talagang magpakasal sa'yo. At tinulungan ka pa niyang mag-asikaso ng bahay. Ay nako, nakakahiya. Kung hindi lang dahil sa anak niya, na hindi pa niya natutulog, matagal na niyang tinapon ang mag-inang ito. Hindi mo talaga mahahalata, mukhang tao pero asal hayop, isang malaking babero. Gusto niyo bang makipaglaro sa akin? Sige, sasamahan ko kayo hanggang dulo.
Nakakahiya. Kung hindi lang dahil sa anak niyang babae, na hindi pa natutulog, matagal ko nang pinalayas ang mag-inang yan. Hindi ko talaga akalain, na mukhang disente pala siya. Talagang babaero siya. Gusto niyo bang makipaglaro sa akin? Sige, sasamahan ko kayo hanggang dulo. Pagkatapos kong labanan ang mga ito, ang makukuhang emosyonal na halaga, hindi lang madodoble, baka pwede pang ipagpalit sa upgrade na pakete. HMPH, hindi ko talaga gusto ang mga katulad mo. May kinakain na, tinitingnan pa ang nasa kaldero. Taksil, tingnan mo't babasagin ko ito. Sige, 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 dito mo basagin. Ang kotse kong ito ay nagkakahalaga ng higit sa 7 milyon. Kahit konting basag lang, kapag may butas, kailangan magbayad ng higit sa 1 milyon. Kaya mo bang ipaayos? Ganito kamahal pala. Kahit ibenta mo lahat ng ari-arian mo, hindi mo kayang bayaran ang ganito kalaking halaga. Akala ko itong kotse ay nagkakahalaga lang ng ilang daang libo. Kahit gaano ka pa kay Aman, masama ka pa rin na walang konsensya. Makipag-away ka sa akin, HMPH, walang paraan. Kailangan mo akong bigyan ng paliwanag ngayon. Ikaw na modernong Chen Shimei, ipapakalat kita sa internet, pandidirihan ka ng lahat. Hoy, kunan mo, sige. Gamitin mo ang cellphone ko para kunan. Mukha bang pamilyar? Ipo-post kita online para ibunyag ka, at lahat ay mumura ka. Ayan, gamitin mo ang cellphone ko para kunan. Mukha bang pamilyar? Ito. Hindi ba siya iyon? Ano bang nangyari kay Alingson? Kahapon hindi niya ako pinansin. Sabi niya wala akong pera, isa akong pulubi. Bakit ngayon nakita niya akong may mamahaling kotse? Ngayon gusto na niyang makipagkaibigan sa akin. Gusto mong samantalahin ang sitwasyon para makuha ang mana. Nagkakalat ka pa ng kasinungalingan. Sinasabi mong iniwan ko ang anak mo. Wala ka bang hiya? Huwag kang mag-imbento. Walang katotohanan yan. Sino yung lalaki? Sino yung nasa litrato? Ang higpit ng yakap nila. Noong nililigawan ko pa lang ang anak niya, kinailangan kong mag-ipon ng 40,000 dot. 3 trabaho ang pinasukan ko araw-araw. Halos wala akong 5 oras na tulog bawat araw. 1:00 na ng madaling araw. Nagtatrabaho pa rin ako ng part-time. Nagmamaneho bilang driver. Pagdating sa hotel, nalaman kong hindi siya tapat. At nanay niya ang may kagagawan. Bakit? Bakit ngayon, siya pa ang may ganang magalit? Bakit? At ikaw pa ang kumakampi sa kanya para sisihin ako, na hindi alam ang anumang tunay na sitwasyon. Nakatayo ka na naman sa mataas na moralidad. At pinapuna mo ako. Ano ka ba? Binabati kita, host asterisk me. Nakakuha ka ng 1,500 puntos ng emosyon mula sa mga tao. Hindi mapigil ang magsalita, dobling kita. At ikaw, gusto mong basagin ang kotse ko kanina. Ginagamit mo ang katarungan bilang dahilan para gawin ang pinakamababang uri ng bagay. May lakas ng loob kang sabihin na gusto mong basagin ang kotse ko kanina. Hindi ba't para lang sa pansariling galit, sinabihan lang kita ng ilang bagay. Nagsalita lang ng ilang salita, ikaw, ganitong klase ng tao, ay yung mga keyboard warrior sa internet. Kapag nakatagpo ka ng taong tahimik, na hindi marunong magsalita, gusto mo ba akong bugbugin? Hanggang sa mapilitang magbago, binabati kita, host, nakakuha ng 1,500 puntos ng emosyon mula sa mga tao. Naabot ang bagong kabuoang 10,000 puntos ng emosyon. Isang bahay sa Silverwater Bay. 5 bilyon ang halaga ng mansyon. Kailangang tingnan kung ano ang hitsura. Tabi. Ang magkaroon ng biyenang tulad mo, talagang malas sa 8 henerasyon. May gana ka pang hamarang ng sasakyan. Terra. Hindi tama, kung may pera si Yechen. Paano siya magkakaroon ng mga damit na galing sa bangkita? Alam ko na. Isa lang siyang driver for hire. Malinaw na kotse ng kliyente ang minamaneho. Pumunta rito para magpasikat, nagmadali ng husto. Siguradong nagmamadaling umuwi, para ibalik ang kotse sa kliyente. Niloko tayo ng taong ito. Anak ko, ang pinakamahalaga ngayon, mas mahalaga na makuha ang tiwala ni Xiao Xiao. Tungkol kay Yechen, itapon na lang siya. HMPH. Hindi ko alam kung nasaan ang bahay ko. Baka alam niya. Hi ganda. Alam mo ba kung nasaan ang Building 3 ng Zone 4? Sino ka ba? Paano ka nakapasok? Ano ba naman ang mga security dito? Kung sino-sino na lang ang pinapapasok. Puro damit na mumurahin. Nakakairita sa hangin. Hindi ko talaga balak mang-away ngayon.
Pero hindi kita matiis. Ikaw na mismo ang lumapit para magpahamak. Pinilit mo akong awayin ka para kumita ng emosyonal na puntos. Balahibo ng manok sa katawan ng paniki. Ano ka ba talaga? Congratulations, host. Nakuha mo ang 1,000 puntos kay Zaiting. Halaga ng negatibong emosyon. Kailangan kong magbigay ng mas maraming puna, para mas mabilis kong makuha ang halaga ng emosyon. Para makapagpalit ng mas maraming bagay. Upang maging pinakamayaman. Ano ba ang masama sa suot kong murang damit? Nakapasok ako. Ibig sabihin may pera ako. Pakialam mo ba? Ang lakas ng loob mong murahin ako. E ano ngayon kung murahin kita? Hindi ka man lang tumingin sa sarili mo. Mukha kang malaking pizza. Nakakahiya. Tapos mumurahin mo ako. Karapat dapat ka ba? Nakuha ang 4,000 puntos ng emosyon mula kay Zaiting. Ikaw na mahirap, babatukan kita. Hintayin mo, papatanggal kita sa mga gwardya. Si Uyang Shasha, ang campus beauty. Ye Chen, anong ginagawa mo dito? Noong nasa kolehiyo siya. Hindi ba mayaman ang boyfriend niya noon? Kaya pala itong mahirap. Ikaw ang nagdala dito. Sabi ko nga, Uyang Sasha, hindi mo ba alam na sa Yin Shuiwan, pwede lang ang mga may-ari ng bahay. Hindi ko siya dinala dito. Nagkataon lang na napadaan. Dumaan lang para bumati. Hindi ikaw ang nagdala niyan. Isusumbong kita kay Ate Lee. Maghanda ka ng matanggal. Talagang hindi ako. Pakiusap, huwag mo sabihin kay Ate Lee. Hindi ko kayang mawala ang trabahong ito. Kilala mo ang taong ito. Siguradong hinahanap ka niya. Diyos ko. Hindi kaya siya ang dati mong kasintahan. Sadyang pumunta para hanapin ka. Gusto kang sorpresehin. Ang romantiko naman. Pero hindi dapat makaapekto sa trabaho. Kung alam ko lang, hindi ko na sana binati si Ye Chen. Tama nga. Ang lipunan ang pinakamagaling na tagahasa, ang dating tiwala at magandang campus queen. Ngayon ay nagpapakumbaba para sa trabaho. Nagpapakababa, pero ang babaeng ito ay sobra na. Panoorin mo kung paano ko siya tuturuan ng leksyon. Hindi ba't bingi ka na? Hindi ko narinig. Hindi ba siya ang nagdala nito? Si Ye Chen. Bakit iba na siya ngayon? Tama na ang Saturday. Umalis ka na. Kulang pa ng 5,000 puntos ng emosyon ang host para ma-unlock ang upgrade package. Kahit walang modo, hayaan na. Hindi pa rin maayos ang utak mo. Kung may sakit ka, pumunta ka sa ospital. Pero tulad mo, na nakakainis ang mukha, malamang hindi ka tatanggapin ng doktor. Dahil pag tinitingnan ka, sumasakit ang ulo at nasusuka sila. Salamat, Zaiting. 2,000 puntos ng emosyon. Pangit na nga. Puro pa kasinungalingan ang sinasabi. Nakakasuka. Lumayo ka sa akin. Umalis ka na. 10,000 puntos ng emosyon. Unlock ang upgrade na package. Binabati kita, host. Nakuha mo ang kumpanya ng magandang binibini. Magandang binibini. Hindi ba iyon ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ko? Ngayon, bigla na lang. Naging chairman ako. Darating na ang mga gwardya. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magyayabang. Ye Chen, umalis ka na. Bilisan mong paalisin. Ang masamang taong ito, hindi nyo ba muna? Kikumpirmahin kung ako nga ba ang may-ari ng bahay. Ano pang ikukumpirma? Mukha ka namang nakasuot ng mumurahing damit. Kung ikaw ang may-ari ng bahay, ako naman ang pinakamayaman sa mundo. Sugod. Pasensya na po, sir. Bakit kayo humihingi ng tawad sa kanya? Hindi naman siya ang may-ari ng bahay. Idilat mo ang mga mata mo. Ako ba ang may-ari ng bahay o hindi? Ito. Ikaw pala ang may-ari ng bahay. Paano nangyari iyon? Ye Chen. Hindi ko akalain na nandito ka talaga. Bumili ng bahay. Sino ang manager ninyo? Pwede bang iparating ito? Anong klaseng tao to? Anong klaseng serbisyo to? Si Ate Lee. Huwag kang mag-alala, Ye Chen. Ang nangyari ngayon, ipapaliwanag ko ng maayos kay Ate Lee. Nagkaroon ka ng gulo sa may-ari. Maghintay ka na lang na matanggal. Boss Ye, nagkamali ako. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako. May mga anak pa akong binubuhay. May utang pa ako sa bahay. Patawarin niyo na po ako sa pagkakataong ito. Ano pang hinihintay mo? Boss Ye. Ye Chen, dadalhin kita para tingnan ang bahay. Terra. Itong bahay, nasa pinakamagandang lokasyon ng Yin Shuiwan. Pinakamaganda sa lahat. Lahat ng kailangan mo nandito. Hindi masama, pagkatapos mong magtapos sa kolehiyo. Matagal ka na bang nagtatrabaho dito? Hindi. Palaipat-lipat ako ng trabaho dati. Ngayon lang ako nakarating dito ngayong taon. Akala ko yung anak mayaman. Pakakasalan ako. Pero pagkatapos ng graduation, nagkaroon siya ng bagong kasintahan. Kung alam ko lang na sobrang yaman ni Ye Chen, dapat noon palang hinabol ko na si Ye Chen. Ilang taon na ang lumipas. Tingnan mo kung may nagbago ba sa akin.
Ye Chen, ang lakas ng loob mong magpaalam at hindi pumasok, maniwala ka't hindi, palalayasin kita, may sistema na ako, bakit ko patitiisin ang ugali mo? Huwag mong gamitin ang maliit na kapangyarihan mo, para magyabang sa akin, ayoko na. Kaya pala nag-post si Linlin sa social media, ng kanyang divorce certificate, sa tingin ko. Matagal na niyang dapat, hiniwalayan ng lalaking ito, hintayin mo. Ipapakilala ko agad si Linlin, sa isang mayaman at gwapo. Oh. Talagang magkaibigan sina Son Linlin, pare-pareho lang, parehong walang kwenta, pupunta na ako sa kumpanya para magmana. Tingnan natin kung paano ka magiging mayabang sa oras na iyon. Ye Chen. Sa totoo lang noon, palihim kitang nagustuhan. Kung bibigyan ako ng isa pang pagkakataon, siguradong pipiliin kong makasama ka, Uyang Shasha. May isang bagay na maaaring hindi mo naintindihan. Kahit noong nasa kolehiyo ka, ikaw ang campus queen. Pero hindi kita kailanman nagustuhan. Kaya, huwag mo akong hilahin. Umalis ka na. Ma, Xiao Chen, nakita mo ba ang moments ni Linlin? Hiwalay na ba kayo ni Linlin? Oo, ma, mabuti na rin. Masyado kang nahirapan kasama si Linlin. Naniniwala akong makakahanap ka ng mas mabuti. Siguradong nahihirapan ka ngayon, ma, pero iniisip mo pa rin akong aliwin. Tama na, ma. Na-promote ako kamakailan sa trabaho. Padadalhan kita ng pera. Itago mo na lang para sa sarili mo. Mag-ingat ka dyan sa labas. Sige. Kapag hindi nagalit ang tigre, akala mo'y pasang may sakit, pupunta na ako sa opisina ngayon. Palaging dahil sa damit na ito, hinahamak ako ng mga tao, kailangan kong pumunta sa mall para bumili ng bagong damit. Ye Chen. Ang mga damit dito, isa ay nagkakahalaga ng libo-libo. Ano ang ginagawa mo dito? Huwag mong hawakan. Ang jacket na ito ay 2,000 piso. Nadumihan. Hindi mo kayang bayaran. Hanapan mo ako ng bago at ibalot ito. Opo, sir. Ha ha ha. Hindi mo ba ibig sabihin, ibalot ang damit na ito? Pag-usapan natin ito sa pag-checkout. Salesperson, nadumihan itong damit. Huwag na natin bilhin. Ha ha ha. Nakakahiya talaga. Sinabi ko na. Pakibalot ito para sa akin. Sige po, sir. Binabati kita, host. Nakakuha ka ng 2,000 puntos ng emosyon mula kay Sonlan. Hindi ko kayang bilhin. Naglalakas loob ka pang manggulo dito. Umalis ka na agad. Hindi naman ito pagmamayari ng pamilya mo. Bakit ako aalis? Ano bang pinagmamalaki mo? Kung kaya mong bilhin. Ako ay kakainin ko itong kahon ng basura. Ganito ang kondisyon. Ikaw ang nagsabi nito ha? Oo, ako ang nagsabi. Pero imposibleng mangyari ito. Sige na, huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Umalis ka na. Ang ibig kong sabihin, bilhin mo lahat ng nasa hanay na ito. Gamitin mo ang card ko. Mga damit ito na high-end. Hindi bababa sa 800,000. Hindi ako naniniwala na kaya mong bayaran yan. Matagumpay na pagbabayad ng 1,000,000 piso. 1,000,000. Ye Chen. Saan ka kumuha ng ganito karaming pera? Wala kang pakialam. Ay, mabuting manugang. May kapehan sa harap. Punta tayo doon at mag-usap, pwede ba? Nako, tiya, wala na tayong dapat pag-usapan. Hiwalay na kami ng anak mo. Wala na tayong koneksyon. Pero si Linlin may nararamdaman pa rin para sa'yo. Pero ako sa kanya, wala na akong nararamdaman. Ye Chen. Hintayin mo ako. HMPH, basurahan para sa basura, perpektong tugma. Binabati kita, host, nakakuha ka ng 1,000 puntos, ng negatibong emosyon mula kay Sonlan. Mr. Ye, yung damit kanina, pinadala ko na sa kotse mo. O sige. Punta sa kumpanya, sakto, tingnan natin ngayon. Kung gaano karaming emosyon ang naipon, kung pwede nang magbukas ng upgrade package. Bakit wala pa si Ye Chen? Ano bang klaseng leader ka? Hindi mo man lang mapamahalaan ang mga tao mo. Umasa ka lang kay Manager Zhang Hong.
para maging supervisor. Kung wala kang kakayahan, ayos lang sana, pero nagmamagaling ka pa rin dito araw-araw. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Sino ba naman kasi ang maganda tulad ko? Ikaw, matandang babae, gusto mong umakyat, wala pang gustong kumuha sa'yo. Bilisan mo at tanggalin si Yechen. Sino ba? Ang walang hiya na nagmumura. Bata at maganda pa nga. Lumalabas na parang kabayo. Natatakot ang mga tao. Ang mga hayop na nakasuot ng damit ay nagmumukhang tao. Ikaw naman, bakit parang hayop kapag nakasuot ng damit? Ang lakas ng loob mong insultuhan ako. Nakakuha si Xu Jiying ng 2,000 puntos ng emosyon. Itong si Yechen, parang kumain ng puso ng oso at tapang ng tigre. Ang lakas ng loob niyang magsalita ng ganito sa supervisor. Ayoko na. Ang asawa niya at ang supervisor ay magkaibigan. Ayaw na rin niya ng asawa niya. Yung supervisor, oo, tinatamad na akong mag-ayos ng resignation form. Hindi ko naman kailangan ng pera, kaya nandito ako ngayon. May mahalaga akong sasabihin. PWE, nagpapanggap ka lang na mayaman. Kung hindi mo iniintindi ang pera, magtrabaho ka ng 5 beses sa isang araw. Araw-araw pagod na pagod ka. Hindi mo ba nakikita na nag-uusap kami ni Ate Chin? Bakit ka sumisingit? Babae ka. Maghapon kang nag-iingay. Parang palaka at palakang kokak. Pangit na nagmamaganda. Tumahimik ka. Ikaw ang dapat tumahimik. Dahil sa'yo, na nandito ang mabahong ipis, na nagpapabaho sa kumpanya, gusto ko talagang hampasin ka ng tsinelas. Ikaw. Nakakuha ka ng 2,000 puntos ng emosyon. Magpatuloy ka pa. Makakabuo ka ulit ng 10,000 puntos. Papalitan ng mas maraming pera at regalo. Nakakadiri talaga. Buksan ng pinto para sa nakakadiri. Nakakainis talaga. Sino ang nasa kumpanya na sumisigaw ng ganito? Magandang araw, Zhang. Manager Zhang. Hindi ko sinasadyang sumigaw. Dahil kay Yechen ito, siya'y sumusuway sa nakakataas. Wala siyang galang sa pamunuan. Palayasin mo na siya agad. Dahil kay Manager Zhang, at sa relasyon ni Xu Jiying, si Yechen ay tiyak na, mapapalayas sa kumpanya ngayon. Hintayin mong palayasin ka. Chairman Ye. Chairman Ye. Chairman Ye, ikaw mismo ang namumuno, nasa harapan ka, lahat ay natututo mula sa iyo, yung empleyado kanina. Sinabi na palalayasin ako, paano ba dapat ito ayusin? Bilang tagapamahala ng kumpanya, nagmamayabang sa kumpanya. Inaapi ang mga tauhan, hindi pinapanatili ng kumpanya ang ganitong klase ng tao. Ang aking mungkahi ay, tanggalin. Ano sa tingin mo, Mr. Ye, umalis ka sa magandang babae, sa iyong kakayahan. Hindi ka makakahanap ng trabaho, na mas kaunti ang trabaho at mas malaki ang kita, dahil pare-pareho ang opinyon ng lahat, bago magtanghali bukas. Tulungan mo siyang tapusin ang mga proseso ng pag-alis. Hindi, Ginoong Ye, lahat ng ito ay isang pagkakamali. Alam ko na ang mali ko, hindi ko na ito uulitin. Si Sun Linlin ng 3 grupo, ang tungkol kay Yechen bilang chairman, pati ako, nilihim mo pa. Manager Zhang, maganda ang relasyon natin. Pwede mo ba akong tulungan na makiusap? Tumahimik ka, huwag mo akong idamay, Lan. Wala akong anumang kaugnayan sa'yo. Tama na, nakalimutan kita. Ginoong Ye, niloko ako ng babaeng ito. Sa matatamis niyang salita, Ginoong Ye, ito lang, Ginoong Zhang, inabuso mo ang iyong kapangyarihan. Pinapromote mo ang isang taong walang kakayahan. Si Xu Jiying, ikaw, bilang general manager, ay tinanggal na rin. Kayong dalawa, umalis na kayo. Tapos na. Tapos na ang lahat. Lumabas ka na rin. Pinuno Yu, may ilang bagay na gusto kong ipagbilin sa iyo. Kitang-kita ang iyong kakayahan. Simula ngayon, itatalaga ka bilang tagapamahala ng departamento. Pagkatapos ng promosyon, tataas ng malaki ang aking kita. Makakapunta na rin ang bata sa mas magandang kindergarten. Bakit? Oh, wala. Salamat, Chairman Ye. Hindi ko po kayo bibigwin. Hindi sinasadya, nakagawa ako ng mabuting bagay. Mukhang maayos naman. Kung wala ng problema, aayusin ko na muna ang trabaho. Sige. Ang dami ng gawain. Kailangan ko na yata ng sekretarya. Anong oras na? Gutom na ako. Kain na tayo. Take out. Pasensya na. Walang problema. Ngayon may mga batang babae pa, na ginagamit ang kantang ito bilang ringtone.
Ako, pasensya na, malapit na ako. Noong una, nagde-deliver si kuya, kahit umulan o umaraw. Susi ng kotse ng Mercedes. Ngayon, ang mga babaeng nagde-deliver ay nagda-drive ng Mercedes. Hayaan na, ibabalik ko muna sa kanya. Madam, ang inyong delivery. Tumigil ka. Ang bagal ng delivery mo, paano ko kakainin ito kung malamig na ang pagkain? Pasensya na po, MS. Zoo, sa susunod, mas bibilisan ko, mainit pa ang pagkain. Wala akong pakialam, basta malamig ang pagkain. Kailangan kong humingi ng refund sa platform. Si MS. Zoo, pwede ba kayong maging makatwiran? Naihatid ko naman sa tamang oras. Hindi naman ako lumampas sa oras. Hindi ako makatwiran. Anong nangyari sa'yo, Shinan? Kung papasok ka sa trabahong ito ng delivery, tiisin mo na lang. Sinasabi ko sa'yo, hindi matatapos ang usapang ito ngayon. Host, dumating na ang pagkakataon para mag-ipon ng emosyonal na halaga. Mas maraming emosyonal na halaga. Mas mabilis akong magiging pinakamayaman. Mas mabilis. Ano pa ang gusto mo? Bakit siya nandito? Anong gusto kong gawin? Wala kang pakialam. Tama ba, mga kaibigan? Tama. Mataba ba ako? Oo, mataba. Ikaw ay makasarili. Laging iniisip ang sarili mo, kaya nagkaroon ng ganitong katabaan. Nakakasukang itsura, kumakain lang ng takeout, mayabang na, walang mataas o mababa sa trabaho. Anong karapatan mong pahirapan ang delivery girl? Congratulations, host, nakuha mo ang 2,000 puntos ng emosyon kay Zusi. Kayong mga mababahong lalaki, gusto nyo siyang ligawan. Kaya mo ba ako sinisiraan? Ano ngayon kung mataba ako? Kahit na mataba ako, wala akong maduming pag-iisip katulad nyo. Paano naging madumi ang pagmamahala ng lalaki at babae? Paano ka ba ipinanganak? Lumabas ka ba sa bato? Ang kapatid ko, payat at maganda. Mas maganda siya kaysa sayo. Ano ngayon? Ikaw nga ang mukhang nakakadiri. Nakakasira ka ng tanawin. Hindi ka pa nagkaroon ng nobyo sa buong buhay mo. Ikaw, cute na bata. Naging single mula pagkabata. Single na aso. Single na aso. Single na aso. Nag-iisang aso. Ikaw. Hindi ba masyado kang sobra? Siya ang unang nanggulo. Hindi kami ang may kasalanan. Ikaw naman. Ayos ka lang ba? Malaki ang babayaran mo para sa delivery na ito, di ba? Ayos lang ako. Nagde-deliver lang ako ng pagkain. Para maranasan ang buhay. Hindi mahalaga ang pera. Ito ay isang bilyonaryong ari-arian. Ang industriya ng elektroniko ay nasa buong mundo. Ang babaeng presidente ng Tianding Group, si Ling Chuhan. Grabe, ang lakas ng aura niya. Bakit nakatitig ka sa akin? Hindi ko rin siya kilala. Sumama ka sa akin pabalik. Ate. Siya pala ang pangalawang anak ng Tianding Group, kaya pala nakabench siya. Ate. Ako. Ako ay isang estudyante ng pag-arte. Ako, lumabas ako para mag-deliver ng pagkain para maranasan ng buhay, para magkaroon ng mas damdamin sa pag-arte ko, at ako'y lampas na sa 18. Delikado para sa'yo na mag-isa kang gumagala, kailangan mong sumama sa akin pauwi. Hindi ako uuwi, hindi ako uuwi, Ginoong Lin. Sandali lang. Alam kong mahal na mahal mo ang kapatid mo. Pero hindi mo rin pwedeng lahat ng bagay. Ay ikaw ang magdesisyon para sa kanya. Nakuha mula kay Ling Chuhan, 200 puntos ng negatibong damdamin. Hindi ko naman siya inaway. Konting salita lang, nagalit na agad. Sino ka at ano ang relasyon mo kay Choksha? Ginoong Lin, ako si Yechen. Ako ang chairman ng Miley Jaren. Ngayon ko lang nakilala ang kapatid mo. Nagkataon na napulot ko ang susi ng kotse niya, para ibalik sa kanya. Hindi ko akalain, ngayon hindi lang si President Lin ang nakita ko. Nakita ko rin ang chairman ng grupo, President Lin. Kailangan nating lahat na umasa sa sarili, para maging maayos ang ating buhay. Maaari mo siyang protektahan sa isang sandali, ngunit kaya mo ba siyang protektahan habang buhay?
May sarili na siyang paghusga ngayon. Marahil ang dapat nating gawin ay magtiwala sa kanya. At hindi siya pigilan. Ngayon, hindi nagsalita ang sistema. Siguro hindi ito nagalit. Kung gusto mong maranasan ang buhay, maaari rin. Pero estudyante ka pa rin. Unahin mo ang pag-aaral. Sige. Pangako, uunahin ko ang pag-aaral. Pagkatapos kong kumain ng tanghalian, babalik na ako sa eskwela. Aalis na ako, ate. Sige. Kuya Chen, lalabas muna kami. Tara. Guwapo, magpakilala tayo, Feng Meimei. Ye Chen. Ye Chen. Ito ang kaklase ko sa kolehiyo, si Sun Linlin sa social media, ang cute kong dating asawa. Medyo walang pera, pero guwapo. Tipo ko siya. Guwapo. Bakit hindi mo ako tinitingnan? Hindi ba ako sapat na maganda? Ang kagandahan ko, sa kalye, lahat napapalingon. Siguradong 100% ang rate. Hindi. Bakit kailangan kitang tingnan? Ikaw. Binabati kita, host, nakakuha ka mula kay Feng Meimei, ng 200 puntos ng emosyon. Sa mundong ito, wala pang lalaking. Hindi ko kayang makuha. Hindi ako gwapo tulad mo, mataas ang iyong itsura. Pero hindi ako nagkukunwari. Tingnan mo ang iyong malamig at mapigil na anyo, para kanino mo yan ipinapakita. Kakahiwalay nyo lang. Takot ka pa rin bang magselos ang asawa mo? Nagkamali ka. Sa tingin ko lang talaga, pangit ka. Nakakuha si Feng Meimei ng 1,000 puntos ng emosyon, mga tao. Ang lakas ng loob mong galitin ako, talagang sawa ka na sa buhay mo. Sasabihin ko sa'yo ang totoo, ako ang may-ari ng bar na ito. Na nakakausap kita, ay isang biyaya para sa'yo. Ang kapal ng mukha mo. Mag-sorry ka agad sa amo kong babae. Kung hindi, babaliin ko ang mga binti mo, para kang hayop, nagagapang palabas. Siya ay isang top na boksingero. Ngayon, umupo ka, at makipag-inuman sa akin ng maayos, baka sakali. Ngayon, pwede pa kitang palayain. Ang kulit mo kasi, pinipilit mo akong magalit, kaya bibigyan kita ng pagkakataon, para maipan ang galit ko. Pasensya na. Ang pangit mo kasi. Hindi ko talaga kaya, hindi ko kayang inumin ang alak na ito. Nakuha si Feng Meimei, 1,000 puntos ng emosyon. Ayaw makipag-inuman, gusto ng parusa. Sige, bugbugin mo siya. Kuya, mapuputol na, maawa ka. Umalis ka. Ay nako, Kuya Chen, kanina nagbibiro lang ako, nagpapatawa lang. Sino ba naman kasi ang hindi papansinin? Yung mga ginawa mo kanina, ang galing mo talaga. Ikaw na babae ka, bakit ang pabaya mo naman? Ah, sinabi nilang pangit ka, hindi mo ba alam? Lagi kang nagpapalakas. Ang matapang ay hindi natatalo sa harap ng problema. Hindi ko siya kaya, kailangan ko bang magpakumbaba at sumuko? Ay, hindi tayo magkakakilala kung hindi tayo nag-away. Ganito, Kuya Chen, lahat ng gastos mo sa alak ngayon, libre na kita. Oy, Kuya Chen. Ito. Ako ang may-ari ng bar na ito. Kaibigan ka ni Kuya Chen, di ba? Lahat ng gastos mo ngayon, ako ang taya. Tara, lakad na. Mag-inuman tayo. Ling Chok siya. Bakit ka tumatakbo, Kuya Ye Chen? Ye Chen, pinapayuhan kita,
Huwag kang makialam. Nakikialam ka. Kung ayaw mong masaktan, umalis ka. Si Kuya Yechen. Walang hiya siya. Hindi niya ako mapursige, kaya hinaharang niya ako sa bar. Kuya Yechen, kaya mo ba silang labanan? Saan galing ang cute na ito? Ang lakas ng loob mong harangin si Hina nanliligaw. Isa na namang nagpresenta, para kumita ng emosyonal na puntos. Akala ko sino? Yun pala, si Hiki ang naumaasa sa babae. Hindi ko talaga nakita ng maayos. Akala ko kung saan galing. Ang cute na ito. Binabati kita, host, nakakuha ka ng hikiyang. Libo ang halaga ng negatibong emosyon. Yehey. Sugod. Hindi ko siya palalampasin ngayon. Hindi pwedeng magbago ng balat. Ikaw. Kuya Yechen, ang galing mo talaga. Hintayin mo ako, bata ka. Hindi kita palalampasin. Ngayon ay panahon ng batas. Ano ang silbi ng pakikipaglaban? Lin, tingnan mo ang sinasabi mo. Malakas siya sa pakikipaglaban. Pwede siyang magtrabaho sa kumpanya ko, bilang security guard. Haha. Anong security guard? Ang kuya naming si Yechen, may sarili siyang kumpanya. Munting kapatid. Niloko ka. Paano magkakaroon ng kumpanya si Yechen? Kung may kumpanya siya, hindi na siya manghihingi ng dote. Sino ba ito? Hindi ba ito ang pamilya ng mga pagong? Bakit kayo nandito? Anong ginagawa niyo dito? Noong huling beses sa sales office, inapi mo si Linlin. Tingnan mo ngayon, makakaganti ba ako sa'yo? May sira ka ba sa ulo? Tumahimik ka na lang, para hindi makapinsala sa kapaligiran. Binabati kita, nakuha mo si Xiaoming, 1,000 puntos ng negatibong emosyon. Yeah. Kuya Chen, ang galing mo pala. Sabi ni Wubo, bumili ka ng 2 gusali, sa Hisian Garden. Normal lang na maloko ang mga bata, pero bakit pati si Maymay, ikaw na veterano ay naloko rin? Sino ang tinawag mong veterano? Nakita ko sa iyong moments, akala ko talagang mahirap si Yechen. Ngayon ko lang nalaman. Sa totoo lang, ayaw niyang ipakita sa iyo ang yaman niya. Ako ay isang tagahanga ni Chen. Itong 2 bote ng mamahaling alak, ako ang nagbigay kay Chen, ng libre. Ang alak na ito ay nagkakahalaga ng 120,000 bawat bote. Ibinigay mo sa kanya ng libre. May sakit ka ba? Gusto kong magbigay, kaya nagbigay ako. Tita, nakikialam ka ba? Kuya Chen, ito ay mula kay Maymay bilang paggalang sa inyo. Niloloko lang kayo niya. Wala talaga siyang pera. Isang bahay sa Hisian Garden, na nagkakahalaga ng 8 bilyon. Kahit isipin mo lang gamit ang daliri sa paa, alam mong hindi niya kayang bilhin iyon. San Linlin, mukhang wala kang. Sinabi sa kanila, hindi ako naniniwala. Talaga bang kaya mong maglabas ng 16 na bilyon, para bumili ng 2 gusali? Sakto, dito natin patunayan. Noong araw na iyon, hindi ko naman nakita ang titulo ng ari-arian. Sino ang nakakaalam kung ikaw ba ay kasabwat ni Wubo, ang manager ng Unicom, gumawa ng kalokohan sa POS machine, sadyang gumawa ng electronic sound. Mag-unlock ng bagong misyon. Matalim na pananalita, at sampailan si San Linlin, para magdulot ng mental na pinsala. Kapag natapos, ma-unlock, isang misteryosong malaking pakete, tulungan ang host, na mas mabilis maging pinakamayaman. Nangangako ako. Ang batang ito ay siguradong, niloloko kayo. Kung hindi kayo naniniwala, hayaan niyo siyang maglabas ng ebidensya, kung kaya niyang ipakita. Luluhod na ako. Tatawagin kitang tatay. Gusto kong maging anak. Ngayong araw, tutuperin ko, ang hiling mo. Ay nako, tama na, huwag na tayong magtalo pa. Paano kung magpalat tayo ng pastahan? Ano ang pastahan? Pastahan tayo kung nakabili ako ng 2 gusali ngayon, tungkol naman sa pusta. Maglabas ka ng 10 milyon, ikaw naman, 1 bilyon. Dagdag pa, luluhod ka, at tatawagin mo akong tatay. Sige,
Pastahan tayo, ngayon. Ilalabas ko lahat ng ari-arian ko. 1,000,000 para sa pastahan natin. Si Xiaoming. Sa account ko. Meron talagang 1,000,000,000. Galing to sa tatay ko. Para sa aking puhunan. Paano kung matalo? Sa pinakamagaan, mapapagalitan. Sa pinakamabigat, maapektuhan ang pagiging tagapagmana ko. Huwag kang mag-alala, Ginoong Xiao. Itong tao na ito, kilala ko siya ng husto. Isa lang siyang taga-probinsya, mahihirap. Sa tingin ko ang utak niya, malamang naipit sa pinto. Ang lakas ng loob, nagsasabing bibilhin ang gusaling nagkakahalaga ng 16 na bilyon. Sige. Tataya ako laban sa iyo. Pero, kaya mo bang maglabas ng 1,000,000,000 at 10,000,000? Oo nga. Kung matalo ka, ikaw na mahirap, siguradong hindi makakakuha ng 1,000,000,000. Ano ang gagawin mo? Hayaan niyo kami, nadurugin ka at ikalat ang iyong mga buto. Hindi mo na kailangang mag-alala, nanalo ako. Nagpusta kayo ng 1,000,000,000 at 100,000,000, natalo ako. Gawin niyo kung ano ang gusto niyo, sige. Kung mananalo ako, luluhod ka, at hihingi ng tawad kay Son Linlin, at pahihintulutan mo ang mga bodyguard ko, na baliin ang mga binti mo. Humiga ka, at tawagin mo akong tatay. Sige. Kuya Yeshin. Naniniwala ako sa'yo. Walang kwenta. Ate. Hintayin mo lang siya, mapahiya. Tama na, nakapagpustahan na tayo. Nasaan ang building mo? Nasaan ang building mo? Sige, ipapakita ko sa inyo. Huwag kang basta magturo ng 2 building. At sabihin iyo yan, gusto naming makita. Ang titulo ng lupa, nakasulat ang pangalan mo, Yechen, bago ito maging valid. Tara na. Yechen, di ba sabi mo pupunta tayo sa building? Bakit nandito tayo sa underground parking? Baka naman, balak mong tumakbo. San Linlin, kung hindi maganda ang pakiramdam ng bibig mo, gamitin mo ang mainit na tubig para banliyan, para madisinfekta. Ang baho ng bibig mo. Kung hindi ka magsasalita, walang mag-aakala na pipi ka. Binabati kita, host, nakakuha ng 500 emosyonal na puntos mula kay San Linlin. Paano mo kinausap si Linlin? Xiaoming, hayop ka ba? Hoy, nagpapalakad ka ba ng hayop? Pwede bang atali mo? Huwag mo siyang hayaang mag-ingay. Huwag nang magsayang ng laway dito. Nasaan ang bahay? Hindi ko maipakita. Lumuhad ka na lang at tawagin mo akong tatay. Nandito ang bahay. Ikaw nga ang nagmamaneho ng sasakyan na ito. Hindi natin muna pag-uusapan kung iyo ba ito, kahit pa iyo ito. 2,000,000 lang naman ito, malayo pa yan sa 16 na bilyon, malayo pa talaga yan. Yechen, pinapayuhan kita. Huwag mo nang sayangin ang oras mo, mas mabuti pang lumuhad ka na lang, at tawagin si Young Master Xiao na tatay. Paano nangyari ito? May-ari ng bahay, Yechen. Huwag magmadali. Tingnan mo ng dahan-dahan. Hindi ba sinabi mo sa akin, na siya ay isang mahirap na bata? Hindi, imposible. Ang mga datos na ito ay tiyak na peke. Kung hindi kayo naniniwala, nandyan ako sa unahan, nagtatrabaho sa opisina ng pagbebenta ng bahay. Maaari ko kayong dalhin sa harap ng proyekto para patunayan. Alam nyo ba kung magkano ang halaga para bilhin ang dalawang ito? 16 na bilyon. Binayaran ni Chen ng buong halaga. Nandito na ang mga titulo ng lupa. Paano pa ito magiging peke? Mukhang ngayon, may matatalo ng 1 bilyon, may matatalo ng 10 milyon. May luluhod.
At tatawag ng tatay. Saan ka kumuha ng ganong kalaking pera? Anong pakialam mo? Ang pumusta, dapat tumupad. Halika. Bilisan mo at magbayad. Tapos lumuhad at tawagin akong tatay. Kung malaman ng tatay ko, na isang iglap lang, natalo ako ng ganito kalaking pera, siguradong papagalitan ako. Ang pagiging tagapagmana, ay maaapektuhan din. Hindi pwede. Hindi ko ibibigay ang pera. Walang kwenta, sinasabi ko sa'yo. Walang bisa ang pastahan. Hindi ko kinikilala ang bagay na ito. Tama si Kuya Xiao. Walang kontrata, walang kasulatan. Ngayon hindi namin tatanggapin. Anong magagawa mo sa amin? PWE, nagpapanggap ka pang anak ng pamilyang kilala. Ang pangalan ng mga Xiao. Napahiya mo na. Ako'y palaging tumutupad sa pangako. Pero sa harap mo, lalaki. Pwede akong hindi tumupad sa pangako. Aray, masakit. May dalawang pagpipilian ka. Magbayad ng maayos, o lumuhad at tawagin papa, o gusto mo bang baliin ko, ang maliit mong daliri. Bibigyan kita ng 3 segundo. Mali kuya, ay ibibigay ko na ang pera sa'yo. Bilis. Natanggap ang 1 bilyon. Natanggap ang 10 milyon. Aalis na kami, Mr. Xiao, tumigil ka. Sinong nagbigay ng permiso sa inyong 3 cute na umalis? Sinong nagbigay ng permiso sa inyong 3 cute na umalis? Pangalawang tuntunin ng pastahan. Lumuhad ka at humingi ng tawad kay Chen, at tawagin siyang tatay. Sa hinaharap, pag nakita mo ako, yumuko ka. Umalis ka. Hindi ba sinabi mo, na si Ye Chen, ang pobreng batang iyon, ay walang pera? Anong nangyari? Anong nangyari sa bahay na iyon? Napahamak mo ako ng husto. Hindi ko rin alam. Kalma lang, Xiao, si Ye Chen, kahit na medyo yumaman, hindi pa rin niya kayang talunin ang mas malakas. Siguradong hindi matatalo ang pamilya Xiao, at saka, si Linlin ay sumama sa iyo. Talagang sinampal mo si Ye Chen. Ayos ka, Ye Chen. Ngayon ay mag-iisip ako ng paraan, para suron ka, at ipasok ka sa loob. Pinakuha ko sa iyo ang 1 bilyon, mula sa pamilya Xiao. Hindi kita bibigyan ng pagkakataong gastusin ito, Kuya Ye Chen. Ang galing mo kanina. Sakto lang. Gabi na. Babalik na ako sa eskwelahan. Mauna na kayong umuwi. Ihahatid ko si Chaksha pa uwi. A85066 Kuya Ye Chen, pwede bang huwag mong sabihin kay ate ang nangyari ngayon? Ako ba yung tipo ng madaldal na tao? Hindi ko ibig sabihin iyon. Hindi naman malaki ang bibig ni Kuya Ye Chen, kundi ang bibig mo, talagang magaling. Napapahanga mo ang mga tao sa mga sinasabi mo. Paano mo nalaman na magaling ako magsalita? Baka. Nasubukan mo na ba? Yun. Lubat na ang cellphone ko. Uunahan ko ng mag-taxi pabalik sa eskwelahan. Lubat na ang cellphone. Ye Chen, mag-isa ka ba sa bahay? Hindi ka ba nakakaramdam ng pag-iisa? Pwede ba kitang puntahan? Pag-iisa. Kaysa noong nasa bahay pa, naglalaba at nagluluto para kay Son Linlin. Inaalagaan siya araw-araw. Ngayon, ang buhay na mag-isa, ay parang buhay mayaman. Huwag masyadong magpakasaya. Binabati kita, host, natapos mo ang misyon na pahiyain si Son Linlin.
Naka-unlock ng espesyal na gantimpala, binuksan ang misteryosong malaking regalo, nakatanggap ng 10 bilyong pondo, 17 bilyon. Sa loob ng isang araw, ito lang ang kinita ko. Umuwi ka at magpahinga ng maayos ngayong gabi. Tatawagin ko sina Wubo at Gangkai. Pupunta kami sa kumpanya bukas. Isasama ko silang dalawa. Kasama pa ang sistema ng pag-aliw. Malapit ko nang makamit ang pagiging pinakamayaman. Hindi iyon madalas na nangyayari. Sa balita, kinatawan ng mga babaeng negosyante, ang babaeng presidente ng Tianding Group, si Ling Chuhan ba? Ano na naman ang kailangan mo sa akin? R. Ay. Bakit parang may naamoy akong, amoy ng pulbura? Kagabi, magkasama ba kayo ni Chu Xia? Kahapon, sakto nasa bar ako, nakita ko siya. Sinamahan ko na rin siyang umuwi sa eskwelahan. Congratulations sa host, nakatanggap mula kay Ling Chuhan. 100 puntos ng negatibong damdamin. Wala akong balak. Nakontrahin siya, okay, si ate, ang init ng ulo niya. Wala bang problema si Ate Han? Kung wala, pupunta na ako, sa opisina. Ito ay tungkol sa industriya ng pagpapaganda, mga kaugnay na impormasyon. Tinulungan mo ang kapatid ko, kaya natural lang, na ibalik ko ang pasasalamat na ito. Ang mga impormasyon ay personal na tinipon ni Ginoong Ling. Siguradong makakatulong ito, na mapalago ang kita ng kumpanya ko. Ye Chen. Lumabas ka. Ye Chen. Ibalik mo agad ang 10 milyon ni Linlin, at ang 1 bilyon ni Xiao, sa akin. Ate, sobra ka na, walang hiya ka. Dati kang nangagaw ng anak, hindi tapat, nakipaghiwalay. Ngayon, tinutulungan mo pa siya, para humingi ng pera. Binabati kita, host, nakakuha ka ng 1,000 puntos ng emosyon mula kay Sunlan. Kung hindi mo ako bibigyan ng pera ngayon ako'y mag-iinggi dito. Papaputulin kita ng leader ninyo. Saan galing ang payaso? Hindi mo pa alam, ngayon ang kumpanyang ito, ay kay Kuya Chen. Alam ko gusto mong bigyan siya, ng dangal. Pero ang mga ganitong salita, hindi dapat basta-basta sinasabi. Sa kanya ang kumpanyang ito, akala ko ang buong universo, ay akin. HMPH. Palayasin mo siya. Nakakainis siyang tingnan. Tara, huwag mo akong hawakan. Ye Chen. Ngayon ako'y magwawala dito, sisiguraduhin kong masisira ang pangalan mo. Mukhang hindi kayang. Tulungan ka ng kaibigan mo na alisin siya. Ang taong katulad niya, makulit na bata. Ako na ang bahala sa problemang ito. Salamat, gusto kong makita, paano mo ito aayusin? Saan ka galing, batang babae? Lumayas ka sa harap ko. Ano ang balak ninyong gawin? Papatayin niyo ba para patahimikin? Pero siya, hindi ka man lang niya nahawakan. Huwag mo siyang basta-basta paratangan. Pero, kung hindi ka pa umalis ngayon, hindi ko maipapangako ang iyong kaligtasan. Sige, hintayin mo ako. Babalik pa ako. HMM. Salamat, Ate Han. Pero Ate Han, bakit mo ako tinulungan? Wala lang. Tinulungan mo rin naman si Choksha, di ba? May meeting pa ako sa opisina. Kita na lang tayo sa ibang araw. Hello ma, anak, yung pinsan mo may nakilala sa internet. Pumunta siya sa Dragon City. Hindi namin alam kung anong nangyari. Umiiyak siya ngayon. Pupunta na ako. Mabait sa akin ang tita ko. Kailangan kong hanapin agad ang pinsan ko. Siguraduhin ang kanyang kaligtasan. Aalis na ako.
Tingnan mo ang mukha mo. Punong-puno ng peklat, nakakainis. Pinsan, kung alam ko lang na ang kachat mo, ay ganito kapangit, hindi na sana kita sinamahan. Sayang ang umaga ko. Kung ako ikaw, hindi na ako lalabas para makipagkita. Burahin mo na lahat ng mga kaibigan mo. Huwag mo na akong guluhin. Sa iyo na pangit na babae, 2 taon tayong nagka-chat, nakakadiri. Tayo na. Maganda ang mukha ng pinsan. Kaso nitong mga nakaraan, nagkakapimple lang. Ang 3 ito ay nang ahas na murahin ng pinsan ko. Kaya ngayon, hayaan mong ang matalim kong dila ang magturo sa inyo, para mailabas ko ang galit na ito. At makakuha ng emosyonal na puntos para kumita ng pera. Shan. Bakit ka nandito? Siya ba ang ex-boyfriend mo? Kumain ka ng masarap. Matagal na kitang gustong ligawan, bro. Ikaw. Binabati kita, nakakuha ka ng 1,000 puntos ng emosyon mula kay Huang Junfeng. Ang galing mang-asar ni kuya. Ang talas ng dila ni kuya. Ay nako. Akala ko kung sino. Bakit ka nandito at nananakot? Si Ye Chen pala. Hindi ba si Hikiyang ito? Bakit ang puti ng labi mo? Ganito ka ba kaina? Oh. Ito ba ang girlfriend mo? Yung mayamang babae. Tita, kailan po kayo magre-retiro? Nakakuha ng emosyonal na puntos si Hikiyang. 1,000 puntos. Nanunuya tayo ng iba. Anong pakialam mo? Ikaw ba'y sobrang hirap na? Hindi ka makahanap ng girlfriend, kaya siya ang napili mo. Ye Chen, sa eskwelahan, kahit papaano, isa kang sikat na tao. Bakit, nagustuhan mo ang ganitong babae? Ano pa ba ang dahilan, kundi kahirapan? Ay ganito. Ang kumpanya namin, ay may partnership sa kumpanya ni Xiao Xiao. Sakto may collaboration kami, lumuhad ka at magmakaawa sa akin. Sabihin mo ang ilang magagandang salita, ako, sa harap ni Xiao Xiao, magsasabi ng ilang magagandang bagay. Baka sakali, pwede ka pang magtrabaho sa kumpanya niya. Kumusta naman? Si Xiaoming ay talunan ko, natalo ko siya. Ano pang ipinagyayabang mo? Hikiyang. Parang kang pipino, di ba? Ha? Napakairita mo. Ikaw rin. Kumain ka na ba ng maanghang na lugaw ngayong umaga? Ang baho ng bibig mo. Nakuha ang emosyon ni Hikiyang. 2,000 puntos. Ye Chen, huwag kang maging walang utang na loob. Para sa ikabubuti mo ito. Ay nako, kuya, masakit, nagkamali ako. Pinakaayawan ko. Yung tinuturo ako ng daliri. Nagkamali ako, umalis ka. Wala na si Shanshan. Nailabas mo na ba ang sama ng loob mo? Walang problema ang konting taghiyawat sa mukha. Hahanapan kita ng pinakamahusay na doktor, para mawala ito. Salamat, kuya, pero hindi ba, magastos ito. Nako, ngayon hindi na problema ang pera ni kuya, mayaman na siya. Kung sa tingin mo, nahihiya ka. Pumunta ka na lang sa bagong kumpanya ni kuya, para mag-intern. Kita tayo lang ng kumpanya ni kuya, isang kumpanya ng pagpapaganda at skincare. Kuya, may sarili ka palang, kumpanya. Alam ko na, sa galing mo, kuya, tiyak na magtatagumpay ka sa lungsod ng Dragon. Gutom ka ba? Dadalahin ka ni kuya para kumain. Sige, Tara. Kuya, hindi naman tayo niloloko nito, di ba? Huwag kang mag-alala, kung talagang nadapa siya, ituturing ko na lang itong pagtulong. Kung sinasadya niyang lokohin ako, sasagutin ko siya, mag-ipon ng emosyon, maraming pondo para sa mga puntos. Huwag mag-alala. Ikaw na batang ito, paano mo nagawang mabangga ang nanay ko? Talagang nasangkot ka na. Nang ahas kang galitin ako, tingnan mo't hindi kita papatulan. Alin sa mga mata mo, ang nakakita na nabangga ko ang nanay mo? Nakita ko. Mukhang.
Niloko ako dito. Pero mayroon na akong sistema. Hindi na ako natatakot sa mga ganyang kalokohan. Ay naku, kawawang matandang ina. Sa tanda niyang ito, nabangga pa ng kotse. Ngayon, hindi ka lang magbabayad. Makukulong ka pa. Nasa CCTV triangle tayo. Basta ako at ang pamilya, sinasabi nilang ikaw ang nakabangga. Huwag mong isipin na makakatakas ka. Nagkaroon ka ng lakas ng loob na gamitin ang pera ko para hanapin si Lan. Nakita ko mismo na siya ang nakabangga, tapos tatakas pa. Bilisan nyo at ang lalaking ito, hulihin nyo. Huwag kang mag-alala, hindi ako tatakas, pero hindi ako ang nakabangga sa taong ito. Walang paraan para pagbintangan ako. Sinasabi mong siya ang nakabangga, may ebidensya ka ba? Ako mismo ang saksi. Kung ganun, sasabihin ko rin, hindi nakabangga ang kuya ko, kayo ang naninira. P***tang ina mo. Kapatid mo siya. Siyempre kakampihan mo siya. Tatanungin kita kung hindi siya ang nagtulak. Bakit siya ang sumalo? May ebidensya ka ba na hindi ikaw ang nagtulak? May ebidensya ako. Walang mga CCTV. Anong ebidensya? Kailangan mong pumasok ngayon. Ito ang CCTV triangle. Basta ako at ang pamilya ay magsasabi na ikaw ang bumangga. Huwag mo nang isipin na makakatakas ka. Nagre-record ka pala, para sa mga tulad mo, natuso at mapanakit. Siyempre mag-iiwan ako ng ebidensya. Kayong dalawa ay sangkot sa sadyang pag-frame up sa iba, dalhin sila. Tungkol sa iyo, ikaw, Ginoo, mabuting loob na tinulungan ng iyong ina, wala kang pasasalamat, at iniisip mo pang Sir-on siya. Mr. Nagkamali ako kanina, sila ang nagbanta sa akin. Pakiusap, tingnan mo, at ang matandang ina, na kailangang alagaan, kayo na ang bahala, huwag nyo na akong masyadong pag-initan, hindi na kailangan ng paumanhin. Ang cellphone na ito ay nagkakahalaga ng 8,000. Pakibayaran mo na lang. Sir kanina nung lumabas ako ng Mad Alien, hindi ako nakapagdala ng pera. Wala kang pera, ano? Pero may dala kang cellphone, di ba? Pwede ka magbayad sa WeChat o Alipay. Akala ko, makakasingil ako ng pera. Hindi ko inakala, nadapa na nga, nawalan pa ng cellphone. Kailangan pang magbayad ng cellphone. Hindi pwede. Kailangan kong maghanap ng dahilan para umalis. Masakit ba talaga? Dadalhin kita, sa ospital ngayon din, tumigil ka. Wala ka pang bayad, tatakas ka na. Hoy, ikaw, hindi pa tayo tapos, ha? Sinasabi ko sa'yo, wala kang makukuhang pera, buhay ko lang ang meron, bahala ka na. Hindi ako naniniwala na gagawin mo to sa harap niya, ang lakas ng loob mong saktan ako. Sa totoo lang, hindi ko naman iniinda, ang perang iyon, pero dahil sa kapal ng mukha mo. Ngayon, kailangan kitang turuan ng leksyon. Hindi ako naniniwala na sa harap niya, may lakas ng loob ka pang saktan ako, buksan mo ang telepono mo. Kung walang pera sa loob, palalagpasin kita. Kung may pera sa loob, ay demanda kita sa korte. Hanggang sa maubos ang yaman mo. May sakit ka ba? 8,000 piso ay demanda mo ako. Babayaran mo ba o hindi? Natanggap sa Alipay 8,000 yuan. Ayos na ba? Para kang namomolekta ng utang. Tinulungan ng kuya ko ang nanay mo. Ganyan pa ang asal mo. Nakakainis ka. Katulad niya, ang kapal ng mukha mo parang pader ng lungsod. Paano ka magkakaroon ng kamalayan sa sarili? Binabati kita, host. Nakuha mo ang emosyonal na puntos ni Zusi. 1,000 puntos. Dahil, may mga taong katulad mo, na masayang tumutulong sa iba, ay lalong. Ginoong ayon sa inyong utos, nahanap namin ang pinakamagaling na tagapag-alaga para sa inyo. 3,000 kada araw, serbisyo buong araw. Hindi ko alam, kung sino ang aalagaan ninyo. Aalagaan ang matandang ito.
Bigyan mo muna ng 15 araw, hanggang sa gumaling siya. Kilala mo ba siya? Ako ay. Ayaw ko lang siyang maghirap. Hindi ko inakala na mabait din pala siya. Oo nga pala, buksan mo ang payment page sa cellphone mo. Matagumpay na nabayaran ng 1 bilyon. Hindi ba sinabi ni Xiao Xiao sa akin na isa siyang mahirap na bata? Paano siya makakapaglabas ng 1 bilyon? 1 bilyon. Mister. Ano ang ibig sabihin nito? Wala akong masyadong kailangan, sadyang maraming pera lang. Itong 1 bilyon, ituturing ko na lang na donasyon sa bahay ampunan, para matulungan ang mga hindi kayang alagaan ang sarili, mga mahihirap na matatanda. Talagang napakagaling ni Ginoong Ye. May puso kang mapagmalasakit, ang hinaharap mo ay tiyak na, walang hangganan. Mister. Kanina nagkamali ako. Minura mo ako, at gusto mo akong kikilan. Kung talagang tapat ka, dapat kang lumuhad at humingi ng tawad. Pasensya na po, Ginoong Ye. Hindi ko dapat kayo minamaliit. Hindi ko dapat kayo pinagbintangan, at hindi ko dapat kayo dinesrespeto. Hindi ako ang dapat mong luhuran, kundi ang iyong ina. Matanda na siya, at kailangan pa niyang magtiis dahil sa'yo, gumawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, nanay. Pasensya na po, anak ninyo'y di mabuti. Sa hinaharap, tiyak na aalagaan ko kayo ng mabuti. Salamat sa iyo, Mr. Ikaw ay tunay na mabuting tao, Mr. Tingnan ninyo, ang dami mong pera. Baka pwede mo akong bigyan ng konti. Kahit marami akong pera, akin pa rin yun. Anong kinalaman mo doon? Sinabi ko bang bibigyan kita ng pera? Sinabi ko ba? Hindi. Ikaw, niloloko mo ako. Kailangan kong mag-ipon ng pera para bilhin ang kumpanya ni Xiao dahil tumutulong ka kay Xiaoming. Kumikita ako sa'yo, wala namang masama doon. Katulad mo, na may utak na hindi nagamit, nagpapakamatalino, sinasabi mong bibigyan kita ng pera, may sakit ka ba? Ayos ka lang ba? Dalhin siya. Hoy. Ginoong Ye, may problema ka ba? Oy, Ginoong Ye. Pwede ba kitang idagdag bilang kaibigan? Huwag kang magkamali ng akala, wala akong ibang ibig sabihin. Sa tingin ko mabuti kang tao, gusto lang kitang maging kaibigan. Sige. Aayusin ko muna ang trabaho ko. Mauna na ako. Palem. Ngayon, nag-iipon ng emosyonal na halaga, higit sa 50,000, kapag pinalitan sa pondo, 50 bilyon. Sa ilang araw pa, sigurado akong makukuha ko ang Xiao's. Nasa bulsa na. Kuya, bakit parang, yung ate, may gusto sa'yo? Huwag kang mag-imbento. Sige na nga, pero yung kaninang si Xiao, mukhang hindi siya madaling kalaban. Hindi ba siya magiging banta sa'yo sa hinaharap? Huwag kang mag-alala. Ngayon, walang maglalakas loob na galawin ang kuya mo. Oo. Xiao, kung hindi dahil sa agarang pagdating ng abogado, kailangan nating manatili sa loob ng kalahating buwan. Talagang dapat nakaligtas na naman si Ye Chen. Dahil hindi umubra ang paninira. Kaya magpapalit tayo ng mas matinding paraan. Xiao, ang ibig mong sabihin ay, hindi ba magaling siya sa pakikipaglaban, kaya maghanap ng mas tagong lugar. Tapos, Ye Chen, hindi mo kayang talunin si Young Master Xiao. Hintayin mo na lang. Ye Chen, may tapang ka ba? Kung may tapang ka, mag-isa tayong magharap, ngayong gabi sa D-Zone Lumang Pagawaan, alas 8. Huwag mawawala, ang hindi pupunta ay cute. Mahal na mahal. Kahit hindi ko alam kung sino ang kalaban. May sistema na ako, natatakot pa ba ako sa'yo? Xiaoming, huwag kang sumigaw. Mamayang alas 8 ng gabi pupunta ako, at lilinisin ko kayo. Binabati kita, host, nakakuha ka ng 1,000 puntos ng emosyon ni Xiaoming. Ang cute na ito, ng ahas pang manghamon. Kung ganun, bibigyan kita ng isa pang leksyon. Sakto, makakapag-ipon pa ako ng emosyon. Bibilhin ko ang kumpanya ni Xiao,
At magiging bagong pinakamayaman. Shan, may kailangan akong gawin, aalis na ako. Hindi na ako kakain. Mamaya magpapadala ako ng tao, para sunduin ka sa bahay ko. Sige, Palem, kuya. Sino mang maglakas loob na galitin si Xiao Xiao, ngayon. Ito ang iyong tatlong yugto. Ha ha ha. Isang grupo ng mga baguhan, tatlong yugto na at matapang pa rin. Hindi ka ba mahusay makipaglaban? Sa likod ko, puro mga pinakamahusay na mandirigma sa bansa. Ngayon, bubugbugin ka namin. Dugo ang lumabas sa bibig, hindi ka na makakabalik. Ha 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 ha. Nadetect na nasa panganib ang host. Gagamitin ba ang 10,000 emosyonal na puntos para makuha ang advanced na martial artist? 10,000 emosyonal na puntos. Napakamahal naman yan. Kapag ito'y naipapalit sa pera, katumbas ito ng 10 bilyon. Ang pera ay materyal na bagay lamang. Kapag ipinagpalit ng host ang kasanayang ito, magiging mataas na antas na mandirigma at magiging hari ng kung fu. Kahit si Mike Tyson ay madaling mapatamba. Wala nang kalaban sa mundo. Mukhang okay din naman, kung una nating talunin ang mga maliliit na kalaban, at saka natin sabihing sila'y mga talunan, makakakuha tayo ng mas maraming emosyonal na puntos. Sistema. Palitan, binabati kita, host, nakamit mo ang mataas na antas ng mandirigma, ngayon. Pakiramdam ko punong-puno ng lakas ang buong katawan ko. Ye Chen. Ikaw na cute. Natakot ka ba? Walang problema yan. Ngayong araw, bibigyan kita ng 3 kasiyahan, mga kapatid, na trabahuin niyo siya para sa akin. Paano? Paano ito posible? Ano ang plano ninyo? Isa-isa ba o sabay-sabay? O lahat na, mga kapatid? Sabay-sabay tayo. Sino ang makakatalo sa kanya? May gantimpala akong 100,000. Sugod, Bilesen. Ye Chen, ang galing ko. Ah, hehe. Hahe. Hu. Ye Chen, makikipaglaban ako sa'yo. Kaninang sinabi mo, sino ang apo? Ako. Ako ang apo, Boss Ye. Ah. Sir Chen, nagkamali ako, patawarin mo na ako, please. Hindi ba sinabi mo, na hindi na ako makakabalik? Cheng, boss. Hindi ko intensyon, na hamanin ka, sina Xiaoming at Sun Linlin. Ang nagtulak sa akin na labanan ka, kasalanan nila lahat ito, Ginoong Chen, patawarin mo ako, ang mga salitang ito, hintayin mong sabihin sa loob. Naiintindihan ko na ang sitwasyon, nag-away sila, aayusin ko ito ng seryoso, pero, ikaw, ayos ka lang ba? Oh Pizer, mukha ba akong may problema? Kung hindi ko lang nakita, ang surveillance, hindi ko talaga mapapaniwalaan, ikaw mag-isa, kayang talunin, ang 4 na guns, ay, hindi kaya ikaw ay, isa lang akong ordinaryong tao, sa isang pagkakataon, nakasalubong ko ang isang maestro, natuto ako ng 2 suntok sa kanya, oh, aayusin ko muna ito, ang bagay na ito. Ay naku. Maganda pala gamitin. Pero nakakapagod talaga, kailangan kong umuwi ng maaga para magpahinga, ngayong gabi. May hindi makakatulog. Hindi ko akalain na si Ye Chen ay makakaligtas na naman. Itong pobreng batang ito, hindi ko alam kung anong swerte ang meron siya. 4 na pinakamagaling na mga suntok, hindi siya namatay. Narinig ko kay Xu Jiying. Naging tagapangulo ng Beauty GRN Group. Hindi ko alam kung saan siya nakakuha ng swerte, HMM. Sa harap ng kakayahan. Ang swerte ay palaging walang halaga. Ano ngayon kung nakatakas ka, hindi mo pa rin matatalo ang mas malakas. Mr. Xiao, kayo ba mismo ang kikilos?
Sino mang maglakas loob na lamunin ng 1 bilyon ng Xiao, pababayaran ko siya ng mahal. Ang halaga ng Xiao Group. Kumpara sa Miley Jaren Group, doble ang dami. Ginoong Xiao, malaki ang inyong pamilya at negosyo. Durugin sila ni Ekeng, parang pagdurog ng langgam. Napakadali, walang kahirap-hirap. HMPH. Kuya Chen, may problema sa kumpanya. Simula kagabi, sa internet, maraming video na sumisira sa magandang dilag. May nagsasabi na gamit ang mga produkto natin. Sirang mukha, may nagsasabi pa, ang beauty salon ng kumpanya natin. Niloloko ang mga kliyente para magbayad. Kuya Chen, may mga tao sa labas ng gusali natin. May hawak na mga karatula at nagkakagulo. Humihiling, bigyan mo kami ng paliwanag. Ang mga shares ng kumpanya ay biglang bumagsak simula kaninang umaga. Ang halaga ng merkado ay halos nabawasan ng kalahati. Kung magpapatuloy ito, sa loob ng 3 araw, ang kumpanya ay mababang karote. Kuya Chen, yung mga video sa internet, lahat yun paninira. Siguradong may tao sa likod na gumagawa nito sa atin. Oo, kailangan may kakayahan na makipagbanggaan sa magandang kababaihan group company. At sa loob ng maikling panahon, nagtipon ng maraming hacker upang maglabas ng video. Si Xiao lang ang makakagawa nito. Huwag mag-alala. Hayaan mo akong mag-isip ng paraan. Sistema, palitan ang hacker. Gaano karaming emosyonal na puntos ang kailangan? Kabuuang emosyonal na puntos ng host, natitirang 64,900 puntos. Ipagpalit sa advanced hacker, kailangan ng 10,000 emosyonal na puntos. Ipagpalit. Binabati kita, host, nakuha mo ang advanced hacker skill. Ang pinakamahalaga ngayon ay, tanggalin ang mga mapanirang pekeng video. Ang problema ay, hindi mahanap ang hacker para tanggalin ang mga video. Oo nga, ito. Anong gagawin natin? Ay, huwag kang mag-alala. Kuya Chen, may paraan ka bang mahanap ang hacker? Sabihin mo sa akin, paano hanapin? Pupuntahan ko na ngayon. Ha 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 ha. Ako. Ay. Kuya Chen. Ito, anong oras na? Huwag ka nang magbiro. Ito. Diyos ko. Tinanggal na ang lahat ng pekeng video. Lahat ay na-delete na. Kuya Chen, marunong ka pala nito. Ang galing mo. Pero, naalala ko noong nasa kolehiyo ka, hindi naman siya nag-aral ng computer science. Oo nga. Ang tawag dyan ay likas na talento. Anong problema sa pamilya Xiao? Kahit gaano pa sila kagaling, wala pa rin silang magagawa kay Kuya Chen. Tama. Kanina lang, tinanggal lang ang pinagmulan ng video. Susunod, gagamitin ko ang hacking skills para turuan ng leksyon si Xiaoming. Pipilitin ko siyang magbayad ng 1 bilyon. Ang pinakamagaling na hacker ay nasa kumpanya ko, ngayon. Tingnan natin kung paano siya makakabangon. Ye Chen. Hintayin mong maging mahirap ulit. At lumuhad sa harap namin para magmakaawa, HMPH. Ang mga video na naninira sa magandang dilag, ay nabura na lahat. Ano? Young Master Xiao. Ang mga shares ng Miley Jaren Group, ay biglang tumaas muli, at tila lumalampas pa sa atin. Paano nangyari ito? Paano nangyari ito? Mr. Xiao, ang kumpanya, lahat ng mga computer ay nag-black screen. Imposible ito. Laging maayos ang network ng kumpanya, pero ngayon, lahat ay bumagsak. Posible kaya na si Ye Chen ang may gawa nito? Imposible, siguradong nagkataon lang ito. Oo, siguradong nagkataon lang. Si Ye Chen, dati lang siyang tindero ng mga pampaganda, wala siyang ganoong kakayahan. Bibigyan kita ng 5 minuto ngayon. Ayusin mo agad ang internet ko, ibalik mo sa dati. Kayong mga cute. Gumastos ako ng ganito kalaki, para kunin kayo, para ba kayong kumain lang dito, napakahusay ng kalaban. Ang teknolohiya natin sa harap niya,
Parang antas ng isang estudyante sa elementarya. Mas mabuti pang kumuha kayo ng mas magaling. Makikita nyo ang galing ng lolo nyo, si Ye Chen. Dali, ilipat nyo na sa account ko, 1 bilyon. Kung hindi, ang net worth ng kumpanya nyo, ay hindi na muling maibabalik. Anong klaseng tao ba si Ye Chen? Ano nga ba ang pinagmulan niya? Ngayon, magdeposito ng 1 bilyon sa account ni Ye Chen, Mr. Xiao, hindi tayo dapat magpadala sa kanya, tumahimik ka. Kung hindi maibabalik ang network, ang kumpanya ay mawawalan ng bilyon-bilyong piso bawat araw. Sundin muna natin ang sinabi niya. Kapag naibalik na ang network, may plano ako. Kahit sino pa siya. Sino mang magtatangkang magbanta sa pamilya ko, ay may 3 paraan lang. ₱1 ang pumasok sa bangko ng Zhongxiao. Kuya Chen, ang galing mo. Bukod sa pagputol ng kanilang internet, nahack mo rin ang internal network ng pamilya Xiao, at nakuha mo ang kanilang mga datos. Ebidensya ng paglustay ng pondo. Hintayin ang tamang panahon. Ipapakita natin ang mga ebidensyang ito sa publiko. Kapag dumating na ang oras, babagsak ang stock ng Xiao Group. Bibili tayo ng mababang halaga. Hayaan natin silang, at pagsamahin tayo sa magandang binibini. Sa oras na iyon, Kuya Chen ay magiging bagong pinakamayaman sa lungsod ng Long. Ngayon ang mga Xiao ay tila naghukay ng sarili nilang libingan. Ang mga cute na ito, siguro ngayon ay wala pa silang alam. Hindi pa alam. Oo nga. Para masigurado ang plano, walang sablay. Kailangan pang mag-udyok sa tao. Para makalakam ng emosyonal na halaga, kailangan nating magpalit ng mas maraming pondo. Ye Chen, ang reunion ng mga kaklase ngayong gabi. Pupunta ka ba? Talagang kung ano ang iniisip mo, darating. Siyempre pupunta ako. Matagal ko nang napansin sa klase. May ilang mapagmataas na tao na hindi ko gusto. Sakto lang gamitin ang sistema para kumita sa kanila. Uy. Hindi ba ito ang heartthrob ng klase natin? Si Ye Chen. Nakasakay sa maliit mong motor. O nag-MRT ka papunta rito. Pagod ka na ba? Umupo ka. Magpahinga ka. Ha. Ay. Ye Chen, ganito na lang. Sa susunod na pagtitipon, magpadala ka ng mensahe sa akin. Sasakyan ko ang Audi ni Kuya, para sunduin ka, para maranasan mo ang pakiramdam ng pagsakay sa Audi. Ano sa tingin mo? Nag-MRT lang ako papunta rito. Mas mabuti pa iyon, kaysa sa iba na pinapalamon ng mayamang babae. Binabati kita, host, nakakuha ka ng 500 puntos ng negatibong emosyon mula kay Hikiyang. Kahit na ikaw ay pinapaaral, kumakain ka ng masarap at umiinom ng mamahalin, mas mabuti pa ito kaysa sa pagtatrabaho sa isang sirang kumpanya na ilang taon na at kumikita ng 5,000 hanggang 6,000 sahod. Ye Chen, napakababa ng sweldo mo, imbes na manatili sa malaking lungsod, hindi mo na kayang bayaran ang upa. Mas mabuti pang umuwi ka na lang at mag-alaga ng baboy. Siguradong mas malaki pa ang kikitain mo kaysa ngayon. Lugang, kaklase, paano mo nalaman na kumikita sa pag-aalaga ng baboy? Baka naman, nag-aalaga ka ng baboy sa probinsya, ikaw. Isang paalala lang. Kapag nagbebenta ka ng baboy, mag-ingat ka, huwag, nadala siya ng iba, binabati kita, nakakuha ka ng emosyonal na puntos mula kay Lugang, 1,000 puntos, ay nako. Pasensya na. Kailangan kong umupo habang kausap ka. Ang liit mo, lagi akong nakayuko para makita ka. Sakit sa leeg. Puro kasalita. Wala namang silbi. Congratulations sa host, nakuha mo ang emosyon ni Lugang. 1,000 puntos. Ang pagsasalita mo ay pag-aaksaya ng laway. Kapag ako'y nagsalita, ang kinikita ko ay walang katapusang pera. Ay, Ye Chen, bakit hindi? Magsalita ka ng maganda at magmakaawa sa akin. Dahil sa ating pagiging magkaklase, ipapakilala kita sa isang tao. Ay nako, huwag na. Hindi ko kaya yan. Baka may sakit yung mga tao na kilala mo, ikaw. HMPH, kaya maghanda ka na mag-isa ka na lang habang buhay. Tingnan natin kung sino ang sasama sa'yo. Itong cute na ito sa isang. Pasensya na, nahuli ako. Hey Seiza.
Ang tagal nating hindi nagkita. Hindi ka talaga nagkamali, ikaw ang pinakamaganda sa klase natin. Lalo kang gumaganda. Naglaan kami ng pwesto para sa'yo. Umupo ka sa tabi namin. Halika, halika. Kuya Yechen. Nagpadala na ako sa'yo. Ang daming mensahe. Bakit hindi ka sumasagot? Pasensya na, Sisa. Sobrang busy ako. Sisa, si Yechen ay isang cute na tao. Pero sobrang hirap niya. Bakit ka nakaupo sa tabi niya? Kahit mahirap si Kuya Yechen, mas magaling pa rin siya ng 10,000 beses kaysa sa iyo. Talaga, ikaw uyang siya. Hindi marunong magbigay respeto. Tingnan mo mamaya, kung paano ko ipapahiya kayo ni Yechen. Mga kaibigan, ang mga putahe ng hapunan ngayong araw, lahat ay limitado ang supply. Pero huwag kayong mag-alala, kilala ko ang may-ari ng tindahan na ito, nang mabuti. Kaya, kain lang kayo ng kain. Ang bait talaga ni Kuya He. Nako. Yechen, hindi ba, madalas kang pumunta sa ganitong lugar para kumain? Sanay ka ba sa pagkain dito? Kung hindi, ipag-order kita ng isang mangkok ng sinangag na may itlog. Hige, hindi mo ba alam na alam ko na yan? Ang isang plato ng pagkain dito, ay nagkakahalaga ng libu-libong piso. Hey Yechen, bakit hindi, magsabi ka ng maganda, para mapasaya mo ako, at sasabihin ko sa waiter, na magbalot ng 2 dagdag na putahe para sayo. Hayaan kang umalis. Yechen, hindi mo ba pasasalamatan si Kuya He? Ang emosyonal na halaga ay umabot na, sa mahigit 70,000. Ngayon, dito natin kukumpletuhin ang 10,000, palitan ng pondo na 100 bilyon. Isang hakbang na bilhin ang Xiao Group. Ikaw, ang ulo mo ay paikot-ikot, bakit hindi mo na lang, palitan ang pangalan mo? Ng Nyog. Nyog, oo nga. Paikot-ikot ka kasi. Nakakainis ka. Nakuha si Hikiyang, 1,000 negatibong emosyonal na puntos. Binabati kita, host, sa pag-ipon ng emosyonal na puntos. Na umabot ng 100,000. Gusto mo bang buksan ang upgrade na malaking pakete? Buksan. Ang upgrade na malaking pakete ay binuksan. Binabati kita, host, nakuha ang 51% na bahagi ng Golden Teng Hotel. At isang black card para sa hotel, na magagamit, para sa mga gastusin. Kung hindi dahil sa akin, makakapunta ka ba sa ganitong lugar para kumain? Karapat-dapat ka bang makasalo ko sa isang mesa? Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Si Kuya He ay mabait na nag-organisa ng reunion. Kaya nagkaroon ka ng pagkakataon na pumunta rito, para makakita ng mundo. Hindi ka na nga nagpasalamat, nang ahas ka pang magsalita ng masama. Ang ganda-ganda ng reunion. Sinira mo pa ng gulo mo. Ikaw, lumayas ka dito. Bakit ako lalayas? Ako ang nagbayad, para sa pagkain ngayon. Sinasabi kong lumayas ka, bakit hindi ka lalayas? Nako, hindi ba't magbabayad lang tayo? Ako na ang taya sa pagkain na ito, lumayas ka na. Yechen, hindi ka pa umiinom ng alak, ano ba ang pinagsasabi mo? Ang pagkain na ito, ay aabot ng 50,000. Noong una kang nag-ipon para sa dote. Wala kang, kahit isang cash-in, naaalala ko ng malinaw. Ikaw, kung mababayaran mo ito ngayon, ako, ibibigay ko itong bote ng alak sa, lunukin mo. Kung hindi mo mababayaran ito, luhod ka, humingi ka ng tawad sa akin. Sige. Serbisyo. Magpanggap, magpatuloy sa pagpapanggap, hintayin kung lumuhad ka, kapag humihingi ka ng tawad, tingnan natin kung paano ka magpapanggap. Swipe ng card. Matagumpay na pagbabayad ng 50,000. Ano? Ano? Yechen, hindi ba may utang ka? Saan nanggaling ang 50,000? Ikaw. Subukan mo ulit, siguradong itong makina, ang may sira. Si Ginoong Ye, ang pinakamahalagang bisita ng hotel, para sa mga may black card. Paano ito magkakamali? Itim. Black card. Napakarespetadong bisita, kailangang ipaalam agad sa manager. Hikiyang, talo ka, bilisan mong lunukin ang bote. Pagkatapos mong kainin, huwag ka nang magpakita dito, lumayas ka na agad. Yechen, huwag mo akong apihin ng sobra. Nung nagdadalaga ka ba, naipit ang utak mo sa ugat,
Ang utak at tenga mo, sira lahat. Kaninang sinabi mo, ikaw mismo ang nagsabi na natalo ka. Lulunukin mo ang bote ng alak na ito. Bakit? Ngayon gusto mong mandaya, walang hiya. Ay, wala akong hiya. Bakit? Sige, suntukin mo ako. Pinapayuhan kita na, lunukin mo na lang ang bote, kung ako ang gagalaw. Hindi lang, paglunok ng bote ang mangyayari. Kuya He, bakit? Kumain ka na lang. Sino yan? Bakit ang ingay? Sino yan? Bakit ang ingay? Ay! Ginoong Xiao, bakit po kayo nandito? Kada rating ko lang sa silid na ito, narinig kong maingay sa loob. Hindi ko akalaing isang baliw na aso ang nagwawala sa loob. Ginoong Xiao, ang taong ito, kilala mo ba? Siya ang dating asawa ni Son Linlin. Hindi ko akalain na makikita kita dito, talagang malas. Ye Chen, kahit gaano ka pa kay Aman, hindi mo malalampasan ang pamilya Xiao. Ngayon, tingnan natin kung paano ka pa magiging mayabang. Hindi ba ito ang anak kong si Xiaoming? Bakit? Ilang araw na hindi nagkita, na-miss mo ba ang tatay mo? Ikaw, nang ahas ka bang kalabanin si Xiao Xiao? Ye Chen, huwag mong isipin na dahil may konting pera ka, ay pwede ka nang magmalaki. Ang pamilya Xiao ay kilalang mayaman sa Long City. Mag-sorry ka agad kay Young Master Xiao. Kung hindi, hindi ka tatantanan. Humingi ka ng tawad kay Cutie. Naiintindihan ba niya? Binabati kita, host, nakakuha ka ng 1,000 puntos ng emosyon mula kay Xiaoming. Ang kabuuang puntos ng emosyon ay lumampas na sa 100,000. Sapat na ang pondo, panahon na para kay Wubo at sa iba pa, na ipakalat ang balita tungkol sa pag-abuso ng pondo ng Xiao Corporation. Ang plano para bilhin ang kumpanya ni Xiao ay opisyal nang nagsimula. Xiao Xiao, ang taong ito ay talagang sobrang arogante. Nagbayad lang siya ng bill, at gusto na niya akong paalisin. Kayo, bilisin mo at turuan mo siya ng leksyon. Ang pagbabayad ay walang kwenta. Sa hotel na ito, kung sino ang aalis at mananatili, ako ang magpapasya. Sigurado ka ba? HMPH, walang kwenta. Ang pamilya Xiao ay kasosyo ng hotel na ito. Ikaw naman, kung saan ka komportable, doon ka na lang. Oy, Ginoong Feng, sakto ang dating mo. Maghanap ka agad ng 2 gwardya, itapon ang cute na ito. Para hindi madumihan ang lugar na ito. Magandang araw, Chairman Ye. Si Kuya Chen ang aming bagong chairman ng hotel. Kayo, walang galang kay Kuya Chen, mga tao. Palayasin nyo, ang mga yan, subukan mo. Ako ang tagapagmana ng pamilya Xiao. Ngayon, kapag sinubukan mong galawin kami, kahit isang daliri, naniniwala ka ba sa pamilya Xiao, na makikipagtulungan sa ibang mga kumpanya, para tuluyang ipasara ang iyong hotel? Kuya Chen, tingnan mo. Alam nyo ba? Ang Xiao Group ay na-acquire na. Tingnan nyo ito. Na-expose ang pamilya Xiao sa paglustay ng pondo, bumagsak ang stock, nagdeklara ng bangkarota. Anong pinagsasabi mo? Paano nangyari yun? Isang kumpanya na tinatawag na. Nabili na ng kumpanya ng magandang binibini. Magandang binibini. Kumpanya ni Ye Chen. Grupo ng magandang binibini. Xiao. Commercial Street at Hotel. Pinagsamang kabuoang asset. Higit sa 3 trilyon. Ngayon, ako ang pinakamayaman sa lungsod ng Dragon. Ako nga. Kasalanan mo lahat, pati ikaw, kung hindi nyo inis si Mr. Ye, paano magbabankrupt ang kumpanya ni Xiao? Kuya Ye, noon, ako ang nagkamali, kayo na po ang bahala, patawarin nyo na po ako sa pagkakataong ito. Halika, humingi ka ng tawad kay Boss Ye, hindi ako hihingi ng tawad sa cute. Kung hindi ka hihingi ng tawad, lumabas ka at mamalamos ka na lang, magutom ka. Si Xiaoming ay pinaghihinala ang nagmalabis ng pondo ng kumpanya. Kailangan mo kaming samahan, dalhin siya. Kapag maraming ginagawang masama,
ay tiyak na mapapahamak. Ay nako. Mahal kong manugang. Noon, ako ang may kasalanan. Sa hinaharap, magsama kayo ni Linlin ng maayos. Okay ba? Ye Chen, ikaw ang pinakamamahal ko. Ikaw lang ang mahal ko. Magbalikan tayo. Okay ba? Sa pagitan natin, tuluyan ng nagwakas.